Good day, I'm James Sultan. So today I will present my presentation about my source code in POS. So let's start. Open natin yung file. POS Cafe Shop. And then open natin yung sum. Puntahan din natin yung localhost. Localhost admin Cafe Shop. Database natin database. Run natin to. Sa login, so pagpunta natin login, which is nag-open tayo ng database which is data source, localhost, database is Cafe Shop. So ito yon, code Cafe Shop. Pupuntahan natin to, ito yung database natin. And then sa kapindot ng button login, may lalabas muna ng present. And then select full name from account. So account daw, full name. Kukunin natin ng full name para malaman kung sino ang maglalagin sa ating POS. And then kukunin niyo yung username at password, which is username at password. And then ang username daw at saka password ay dapat tugma yung sa text box username at sa text box password na in-input natin. Dito po yan. Ito po yun. And then yung full name, i-claim natin as full name. Ang kinuha natin, sino yung malalaman na maglalagin para malipat siya sa kabilang form sa menu. And then that's it. Pupunta natin. Try natin kunin yung Gmail admin saka Gmail pass. Gmail admin, Gmail pass. So una natin gagawin, kailangan natin mag-search barcode ako, product table, which is ito yan, para mag-load ang ating table product. So pagka-load nya, pwede tayo mag-hanap ng product name as item natin, description as item, price as price, syempre from products. Ito natin yan, nakikita natin yan dito. So ang lalabas. So try natin ngayon. Gusto natin kunwari umorder ng milk tea saka brownies. Magkakahalaga daw siya ng 99. So pay natin siya. Double check, which is pagka pay natin yan, dito siya. Ito, nag-payment requirement pa lang siya, which is i-dimension natin siya, i-dim natin siya, as new list ng string integer saka decimal. Siyempre po, ang decimal po yan ay nung magpapaano sa kanya ng may point 00. And then for each row, kukunin na niya yung item name, item, isang quantity at price. And then dinala niya sa payment form, which is ito yan. Ito yung double check natin. Tapos dito i-input natin kung magkano yung binayad natin, and then button pay. So try natin yung input natin ay kunwari ang binayad natin ay 100. So button pay. So yun nga, which is insert into, ibig sabihin ilalagay niya sa payments. So sa payments table natin, by 100, updated natin
629. Hindi, 644 ang updated natin. Ay, hindi pa tayo which is payment successful, change 1. Yun, tingnan natin na dito kung may mabago ba siya. Yun, nalagay natin. Nakita natin, kanina 644 yan. And then, ito yung in-order natin, 100 nga. Tapos 99 at may pisong sukle. So, na-insert naman siya. Yung amount paid, magiging total paid. Yung total amount, pupunta dito sa total amount natin. Dito sa taas. Yung mga, by the way, yung pula na yan, ito yung nandito. And then, date and time. And then, patapos ng pay, dadalhin niya ulit itong quantity items, quantities, price sa kabilang form, which is ang receipt. So, pagka open ng receipt, dito natin makikita na dinala niya yung items saka yung full name. Siyempre, para malaman natin kung sino yung cashier na gumawa ng transaction. And then, receipt form, receipt at receipt show. So, ito po yan, receipt. So, punta natin siya sa receipt. I-print lang natin yan, which is generate receipt. Naka mano-mano yung sa taas natin. Ito, try natin button print yan. Button print. Tapos try lang to check natin yung documents. Try lang to since ano na ang in-order nga natin is cookies and creams and chocolate brownies. So, quantity is 1. Ano bang tawag dito? Dito sa receipt, makikita natin, minano-mano natin yung pag-design, which is una yung Jorbujo dito pay. So, naglagay tayo ng space, and then date now. Ayun, date now. Tapos yung cashier, Jamal Sultan. And then, space, dalawang space. So, items na. And then, yung items, saka quantities, which is ito yung items, saka quantities. And then, the price is nasa baba. So, so nag-loop siya, kasi dalawa na ang order natin, nag-0 to, tayo, para magsunod-sunod yung item natin. And then total 99, may tax tayo ng 12%, which is total is 11.88 pesos. And then ang binayad natin is 100, ang magiging supply natin piso. So sa pinakadulo, may nilagay tayong thank you for your purchase. Ito po yan. Ayan, that's it. Payment. So pagka-print natin dyan, mag-uuwi tayo sa form.